Hindi gumana ang beep card system sa LRT2 Santolan Station kanina. Kaya naman ang mga commuter katakot-takot na perwisyo ang inabot. Paliwanag ng contractor ng beep card system, nagkaroon ng power outage at may nakapindot daw ng emergency button kaya hindi gumana ang mga makina. May report si Chino Gaston. Init na init sa ilalim ng araw ang commuters ng LRT Line 2 sa Santolan Station mag-alas 11 ng umaga. Ang ilan, 2 oras na raw nakapila. Takang-taka dahil hindi naman rush hour noon. Sira daw yung beep card, bibili ka daw ng single journey. Pero normal ba ang ganito sa oras na? Ngayon lang. Ngayon lang po. Ilang oras ka na naghihintay? Dalawa. 2 oras ka na. Doon kami kanina eh. Ayon sa LRTA, hindi raw gumana ang mga ticket gates, mga teller machines at automated vending machines ng istasyon. Kaya ang mga pasahero hindi makadaan sa ticket gates o makabili ng mga beep card. Ang beep card sa makabagong electronic ticket na ipinalit sa lumang magnetic card na gamit bilang ticket sa LRT Line 2 at kalaunay pati na rin sa LRT Line 1 at sa MRT. Umpisa na nilang ikat yung power supply nitong mga lumang gates. In the process yata parang may complication na nangyari, nadama yung power supply ng bagong system. Sa isang press statement mula sa AF Payments Incorporated, ang contractor ng beep card system, sinasabing nagkaroon ng power outage pasado alas 9 ng umaga sa Santolan Station kaya hindi gumana ang vending at teller machines. Ayon sa AFPI, na-trigger di umano ang emergency push button system kung kaya't nawalan ng power supply ang lumang magnetic gates at maging ang bagong beep card gates. Inabot pa ng higit 1 oras bago na ibalik sa normal ang operasyon ng Santolan Station. Nagkanda traffic naman sa isang bahagi ng Marcos Highway dahil sa ginagawang paghuhukay para sa extension ng LRT Line 2 mula Santolan hanggang sa Masinag sa Antipolo. Ito ang unang araw na may pasok na ipinatupad ang Traffic Management Scheme Simulation para nga sana maibsan ang traffic sa 2 taong construction period ng LRT 2 extension. Kabilang sa simulation ang pagbubukas ng Marcos Highway at Imelda Avenue Extension at ang pag-urong ng mga U-turn slot sa lugar. Pero tila lalong bumigat ang traffic kahit hindi pa rush hour. Ang traffic management simulation ay isa sa mga pag-aaral na hinihingi ng MMDA bago bigyan ng permiso ang kontraktor ng proyekto na simulan ang paghuhukay para sa elevated viaduct o mga riles na dadaanan ng tren sa darating na 17 ng Setyembre. Chino Gaston, GMA News.